Desisyon ng bawat babae at ng couple ang pagkakaroon o hindi pagkakaroon ng anak. Kaya sabi ng eksperto, kahit pakaunti o maraming bata ang isilang, mahalagang palaganapin ang responsible parenthood. Imagine a nation with over 180 million people where bustling streets overflow, with citizens striving to make ends meet. The Philippines, a country known for its rich culture and natural beauty, faces significant challenges. Overpopulation. As the population increases, the demand for resources such as food, water, and energy also rises. This can lead to scarcity, which in turn can drive up prices and create economic instability. Some researchers also concluded that the population growth has negative impact on the economic growth of the Philippines. With an average growth rate of 1.5% annually, the population explosion places immense pressure on the nation's economic resources. Overpopulation is not just about numbers, but it deeply affects the economy in critical ways. From employment struggles to overcrowded classrooms, the consequences are undeniable. Thus, this documentary aims to inform and educate viewers about the impact of overpopulation in the Philippine economy. By highlighting the economic challenges, it presents the overall economic stability. We hope to raise awareness among Filipinos about how overpopulation directly affects their daily lives and the nation's progress. To better understand these challenges, let's hear the experiences of Filipino directly impacted of these economic struggles. Let us now move on to the interviews that will give us some information about this issue and how they see the effects of overpopulation in our community and economy. Tatlo. Apat. 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 Anim. Dalawa po. Isa. Tinda. Pagtitinda po Ng baboy, yung una ulam. Yeah, noon. Ngayon baka hindi na. Gawa ng, hindi ko na inaabot tong kagipitang ganito eh. Kung ngayon, sa ngayon. Kasi matataas na ngayon ang bilihin. Gaya naman, malalaki na kasi mga anak ko. Nung una, medyo mahirap, mga napasok pa. Pero ngayon, mahirap na bumuhay ng mga anak. Yeah, may trabaho. Kung wala, hindi kaya. Abot naman na aking makakaya ay nasusustentuhan ko naman ng maayos ang aking 4 na anak. Oo naman. Paano po? Nagtitinda ako, tapos napasok din ako bilang kasambahay. Yan, titinda akong almusal, tanghalian, mga halo-halo. Kaya naman, katulong yung asawa ko. Kaya, may trabaho na sila lahat eh. May asawa ng lahat. Sa estado ko ngayon, kaya pa naman ng trabaho ko na masuportahan yung mga anak ko. Well, oo naman. Dahil sa trabaho, kaya kahit pa paano, natutulungan ko yung anak ko sa mga pangangailangan niya. Oo. Ano pong opinion niyo tungkol dito? Kung sino yung mga, para sa akin, yung mga masyadong populated, kung sino yung mga walang mga trabaho, yung mga slum area, yun ang maraming anak. Pero yung mga medyo yung ang tawag doon, middle class, yun ang medyo talagang nagpa-family planning. Masasabi ko siguro isa sa overpopulated itong ating bansa. Dahil sa mga dami ng mga nanay na parang ginagawa nila ang hobby, ang pagbubuntis, kaya dumadami ang tao sa ating bansa. Ang opinion ko dyan, kailangan ang mga mag-asawa ay mag-family planning para hindi overpopulation ang ating bansa. Okay, dahil pag sobra sa dami ng anak, ay mahihirapan silang buhayin o kaya magkukulang sa
sa pagsuporta sa mga pangailangan, for example, like mga expenses sa bigas, pagkain, kuryente, hindi agad nila magagampanan agad yan na bayaran dahil ang unahin nila ay yung kanilang mga anak. Di ba? Oo, aware naman ako kasi mataas yung bilang ng mga tao dito sa Pilipinas. Tingin ko siguro dahil na rin sa sa lack of family planning ng mga tao dito. Majority kasi dito ng tao yun, hindi familiar dun sa family planning, kaya ganoon na lang yung pagtaas ng populasyon dito sa Pilipinas. Yes, aware ako dyan. Lalo pat nababasa o napapanood ko sa mga balita yung mga maagang nabubuntis na kabataan, lalo ng mga kababaihan, na dapat na-educate sila regarding dyan at doon na dapat papasok o malalaman nila yung family planning, which is na pwedeng makontrol. Pero hanggat maaari, magsimula sana ang pag-educate sa bahay ng mga magulang sa mga anak nila, o pababae man o lalaki, na hindi dapat humantong sa ganun dahil sa hirap ng buhay, hindi ganun kadaling magbuo ng pamilya. Ekonomiya natin ay merong inflation. Mas mataas ang mga bilihin, ang mahal. Kaya yung gano'n, nagkaroon ng inflation, sobrang mahal ng mga bilihin, tapos yung piso natin, konti na lang ang nabibili. Ang opinion ko ay hindi maganda, gawa ng marami ng mga karahasan, maraming gulo, maraming nagkakasakit sa bansang ito. Ang opinion ko para sa ekonomiya ng ating bansa is ito. Dahil po ang ating gobyerno, sa dami po ng mga pinasasahod, ay hindi ho magampanan ang pagpapasweldo sa mga mahihirap. Di ba? Yun lang. Yung ekonomiya ngayon, as far as I'm concerned, bagsak siya. So, hindi ganun kaganda yung ekonomiya ng bansa natin. Medyo magulo, medyo hindi maganda ang ekonomiya natin, lalo pat nakaka-apekto ang kinakaharap na issue ng Pilipinas ngayon. Sa palagay ko naman, kahit paano siguro, malulutusan din yan. Para sa akin, paano nakaka-apekto ang overpopulation? Makaka-apekto yon gawa ng kung maraming anak, yung mabibili niya ay kaunti lang, as in parang hindi magiging sapat yung bibili niya na pagkain para sa pamilya niya na marami siyang anak. Negative po, no? Pag parang... Yun yung negative part. Okay. Ngayon, yung sa positive part, kung overpopulation, siguro kahit sa positive part, kung overpopulation, dahil maraming tao ang Pilipinas, magiging mabili din naman yung mga magiging maganda din yung ng ekonomiya natin. Yun sa mga maraming yung mga tinda, maraming bibili kahit na konti-konti lang ang bili dahil nga mahal masyado na yung mga bilihin. Mabili pa rin. As in, hindi katulad ng dati na marami yung mabibili mo. Yung pera mo, maraming mabibili. Ngayon, konti lang. Pero may epekto pa rin yun sa ekonomiya kasi hindi ganun magiging tag doon. Yung mabili, hindi magiging maganda yung mga, kasi magiging matumal. Ganon. Dahil nga mahal, konti na lang ang bibili nila. So kung ikaw nagtitinda ka, nagtitinda ako ng baboy man. Kung nauubos ko dati 10 kilo, ngayon na mauubos ko lang is ang 8 kilo, na pa ako hindi na nadadagdaga kasi para bawasan pa. Yun ang negative part ng overpopulated sa ekonomiya. Pero masasabi ko negative dahil sa dami ng ating populasyon,
Hindi na masuportahan ang ibang mga kabataan sa pag-aaral, sa pagkain. At yun nga, marami nagkakasakit, halos hindi na maipagamot dahil sa dami ng mga bata. Ang sagot ko dyan ay hindi maganda sapagkat sa dami ng mga tao ay hindi masusustentuhan. Like for example, nasabi ko na sa mga pagkain nga, dahil ang iba ay magugutom. Ang iba hindi masusustentuhan sa pag-aaral, sa dami ng mga anak. Yun. Sa tingin ko, malaki yung epekto ng overpopulation sa ekonomiya natin. Kasi nga, mas maraming tao, mas marami ang kailangan tutukan ngayon dahil hindi naman ganun sapat yung action sa lahat ng tao dito sa atin. Nadadrag down yung ekonomiya natin pababa. Pag bumagsak ang sa pagbagsak ng ekonomiya, ganun din yung pagbagsak ng mga taong sinasakupan nito. Tingin ko hindi magandang epekto yun para sa ekonomiya natin. Well, for me, it's always 50-50 Pwedeng positive, pwedeng negative. Pero unahin natin yung si negative. Kasi si negative, kaya ako nasabing negative na hindi nakakatulong na overpopulated. Kasi sa dami ng tao, kung mapapansin nyo sa paligid, maraming mga homeless na tao, yung mga hindi nabigyan ng pagkakataon makatapos ng pag-aaral, mabigyan ng matisenteng trabaho, kaya ang nangyayari sa kanila ay napupunta sila sa tabing kalsada, doon sila naninirahan at nabubuo na yung pamilya na doon, na isa sa mga nakaka-apekto sa overpopulated natin ngayon sa bansa. Well, kaya para sa akin, hindi. Kung sa positive naman, may naman na nakakatulong, pero mas lamang pa rin talaga si negative na dapat yun ang tutukan mismo ng ating gobyerno, na yung mga mabababang uri ng tao o yung mga homeless people na sana mabigyan din sila ng pagkakataon, mabigyan ng pangkabuhayan na tutulong para makatulong sa kanila sa pang-araw-araw na pangangailangan. As we see in the interviews, most of them are able to support their families through their sources of income. Sadly, they have a different negative impression about the issue of overpopulation in our country. Issues such as poverty and teenage pregnancy were mentioned during the interview, which are said to be the main factors of overpopulation. Some of them highlighted the importance of family planning, as they said that Filipinos were not familiar with it, which can be really helpful to control the population of the Philippines. When asked about the state of our economy, we didn't get a positive response regarding it, and all of them said that our economy is not good in most aspects. Regarding the role of overpopulation as an economic issue in the Philippines, most of them said that overpopulation really has a negative effects on our economy. They mentioned that the more people are born, the higher the demand for the basic needs, which could lead to scarcity, and it will be harder to sustain the lives of every Filipino when that happens. But not all answers have gone to negativity, as some of them also say that there is still positive effects of overpopulation on our economy, stating that when population increases, the consumers will also be higher, which later leads to higher demand for products and an advantage for our producers. Lastly, some of them mentioned the role of our government in order for this economic issue to have a solution and to be resolved. One is the loneliest number that you